Hallelujah, 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 Hallelujah. Hilingin ko sa Ama, Espiritu'y isugo niya upang sumainyo tuwina. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumingala si Jesus sa langit at ang wika, Ama, dumating na ang oras. Parangalan mo ang iyong anak upang maparangalan ka naman niya. Sapagkat pinagkalooban mo siya ng kapangyarihan sa sangkatauhan upang magbigay ng buhay na walang hanggan sa lahat ng buhay. Ito ang buhay na walang hanggan, ang kilalanin kanila ang iisa at tunay na Diyos, si Jesucristo na iyong sinugo. Inihayag ko rito sa lupa ang iyong karangalan, natapos ko na ang ipinagagawa mo sa akin. Kaya Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon ang karangalang taglay ko sa piling mo bago pa likhain ang sanlibutan. Ipinakilala kita sa mga taong ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sila'y iyo, ibinigay mo sila sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon ay alam na nilang mula sa iyo ang lahat ng ibinigay mo sa akin, sapagat itinuro ko sa kanila ang lahat ng aking nabatid sa iyo at tinanggap naman nila. Natitiyak nilang ako'y galing sa iyo at naniniwala silang ikaw nga ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila hindi ang sanlibutan, kundi ang lahat ng ibinigay mo sa akin, sapagkat sila'y iyo. Ang lahat ng akin ay iyo, at ang lahat ng iyo ay akin, at pararangalan ako sa pamamagitan nila. At ngayon, ako'y pupunta na sa iyo. Aalis na ako sa sanlibutan, ngunit nasa sanlibutan pa sila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po tayo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Medyo makulimlim na Martes ng umaga at medyo may kaunting pagbaba ng temperatura ay nagbabanta na nga ang papalapit na tag-ulan. Hindi po natin alam, paiba-iba kasi yung panahon. Biglang iinit na naman ang pagkainit-init. Gayunpaman, umulan man o umaraw, lumamig man o uminit, tayo pa rin po ay pinagpapala ng Panginoon. Kaya let us bless one another. Sabihin natin sa ating mga katabi, God bless you. God bless you. Ayan. Be blessed by blessing others. Ang Panginoong Hesus, marami po siyang ginawang kababalaghan. Pinagaling ang mga may sakit, nagkaroon ng paningin ng mga bulag, nakalakad ng mga pilay, gumanda at gumaling ang balat ng mga may ketong, at nakabalik sa lipunan, yung mga minsan ay tinalikuran na,
at maging yung mga patay na ay kanyang binuhay. Dumami ang kaniyang mga tagasunod, libo-libo, kahit saan siya pumunta, walang pinipili. Nasa gilid man ng lawa, nasa taas man ng bundok, nasa patag man, lahat sinusundan siya. Pero sa lahat ng kanyang mga nagawa, ang karangalan na hinagad lamang ng Panginoon, ang katanyagan na kanyang hinangad ay hindi karangalan at katanyagan na manggagaling sa tao o manggagaling sa mundo. Makikita po natin sa unang-unang bahagi pa lang ng Ebanghelyo, ang karangalan at katanyagan na hinagad ng Panginoon ay ang karangalan at katanyagan na manggagaling sa Ama. Ang karangalan na hinihintay niya na ibibigay ng Ama. Marahil ito ay magandang paalala na yung katanyagan at karangalan na minsan ay hinahanap natin to make us feel good about ourselves para ma-retrieve natin yung minsang mga kahihiyan na mayroon tayo o nawala ng dangal, ay madalas hinahanap natin sa mga bibig ng tao. Ma-recognize ka, kilalanin ka, tawagin ka sa ganing titulo, ibukod tangi ka. Minsan, we want to have that honor coming from people from the world. Gusto natin marami tayong mga followers, padamihan tayong na mga subscribers, lalo na yung mga nasa social media. Bagamat ito ay minsang natural hinahanap natin, pero paalala ng Panginoon sa bandang huli, what really matters ay yung parangal na ibibigay ng Diyos. Yung dangal o parangal na ibibigay ng tao, ng mundo, meron yan. May pwedeng pagdalhan sa iyo. Pero hanggang saan lang. Pero pag pag-uusapan natin yung parangal na galing sa Diyos, siguradong mas malayo, mas mataas, mas matagal ang pagdadalhan sa atin. Ngunit pag-usapan natin, saan ba natin makukuha ang parangal na galing sa Diyos? Yung parangal na ibibigay ng Diyos sa atin ay hindi dahil tayo ay naging magaling, marami tayong naunahan sa mundo, mas maganda o gwapo tayo, mas matalino tayo kaysa sa iba. Hindi po. Yung parangal na manggagaling sa Diyos ay dahilan sa ating pagtupad sa ipinag-uutos o ipinagkakatiwala niya sa atin. Ito rin po ay makikita natin sa Ebanghelyo. Nang sinabi ng Panginoon na nagawa ko na, Ama, ang lahat ng ipinagagawa mo sa akin. Itinuro ko na sa mga tao ang nais mong ituro ko sa kanila. Ipinakilala na kita, Ama, sa lahat ng tao sa mundo. Ibigay mo na po sa akin ang karangalan na para sa akin. Sa makatuwid, yung parangal na ibibigay ng Diyos, ang basihan ay malayo sa basihan ng mundo. Kung ang basihan ng mundo sa pagbibigay ng karangalan ay kung ano yung pinakamaganda, pinakagwapo, pinaka-sexy, pinakamagaling magsalita, pinakatanyag, ay hindi po yun ang pamantayan ng Diyos sa pagbibigay niya ng kanyang parangal.
ito ay magmumula at ito ay maliwanag na ipinakita ng Ebanghelyo, ang pamantayan ng Diyos sa pagbibigay ng parangal sa atin ay kung papaano natin ginawa ang kanyang kalooban. Kung papaano natin pinakilala ang Diyos sa ating buhay. Kung papaano natin tiniis ang mga pagsubok, ang kahirapan, at nanatili tayong tapat sa Diyos. Yan ang pamantayan na parangal na manggagaling sa Diyos. Let us not confuse ourselves. Minsan kasi yung mundo ang daming inaalok sa iyo. Kailangan mo to, kailangan mo niyan, gawin mo to, gawin mo yan, sisikat ka dito, sisikat ka dyan. Kabi-kabila ang alok ng mundo na minsan naguguluhan na talaga tayo. Let us not confuse ourselves. Dahil ang kailangan lang naman talaga ay ang parangal na manggagaling sa Diyos. Na sa takdang panahon, sa tamang panahon, ito ay ipagkakaloob niya sa atin. Hindi man agaran, ngunit ito ay ibibigay at ibibigay ng Panginoon sa atin. Ang parangal na manggagaling sa Kanya na magdadala sa atin sa pinakamataas, pinakamagandang lugar. Ang parangal na iyon ay magmumula, kagaya ng sinabi po ng Ebanghelyo, sa ating pagtugon sa Kanyang kalooban, sa pagtupad natin ng ating tungkulin sa Kanya higit sa lahat.